Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Hi mga sister, brother. Here I am again. Gagawa tayo ngayon ng video. Ang video natin ngayon ay tungkol sa virus. Kung yung ano yung mga symptoms na mararamdaman mo na bago ka yung mga symptoms na nararamdaman mo na may virus ka, at saka kapag nahawaan ka ba ng virus ay agad mo ba mararamdaman yung symptoms. Yun ang topic natin ngayon mga sister, brother. Yun ang topic natin ngayon sa ating video. Kasi guys, okay, bago ang lahat, magandang hapon sa inyong lahat, magandang gabi. At humihingi na din ako ng paumanhin kasi hindi ako lagi nakaka-upload kasi yung cellphone ko kasi hindi siya sira, hindi siya laging kumukuha. Parang may sarili siyang utak na sa kanya kung kukuha ba siya o hindi. Ang hirap, sira kasi sa baba ng cellphone ko, ang hirap i-touch. Sa itaas madali lang kasi hindi siya sira, kaya sa baba yung ating video tsaka camera, diba, pipindutin na kano para i-offen yung video at saka yung camera. Sa baba itatat lang natin, kaya ang hirap, minsan kukuha, minsan hindi pa kasi ako nakakabili ng bagong cellphone dahil nga dito sa ating pangyayari sa ating mundo ngayon, sa pandemic ngayon. So ito na tayo guys, sisimulan na natin. Bago ang lahat, gusto ko muna niyang malaman nyo kasi yung kapatid ko naging positive kasi siya sa virus. Nandoon siya sa Saudi ngayon at 3 araw na siyang may virus. 3 araw na siyang may virus. Saan niya nakuha yung virus? Ba't siya nagka-virus? Malalaman natin mamaya. Tinawagan ko kasi siya, tinanong ko sa kanya kung ano yung mga nararamdaman niya, o agad ba niya nalaman na naramdaman yung symptoms ng COVID-19, ng virus. So, eto na, sisimulan na natin siya. Huwag na nating patagalin. Ganit. Sabi niya sa akin, kasi nakuha niya yung virus sa hospital. Kasi yung ang trabaho niya kasi doon sa Saudi, nag-aalaga yung kapatid ko ng matanda. 2 lang sila sa bahay. Yung matanda, may sakit, so lagi sila sa hospital. Naoperahan yung matanda sa kanyang kamay na operahan. Tapos 2 araw siya sa hospital, 2 araw yung matanda, so 2 araw din yung kapatid ko sa hospital. Yung kapatid ko tumitingin sa kanya, 2 araw sila doon. Pagkatapos nang nakauwi na sila, doon nakuha ng kapatid ko yung virus. Ganito pala yun. Kapag nahawaan tayo ng virus, hindi natin agad malalaman na nahawaan tayo. Kasi on the time na yun, hindi natin mararamdaman yung mga symptoms ng COVID-19, ng virus. Hindi natin siya agad malalaman at mararamdaman na nahawaan tayo ng virus. Sabi niya nagmamas din siya doon, pero hindi siya nagka-gloves. So lagi doon siya nagwawas ng kamay niya, tsaka naglalagay ng alcohol kasi may free talaga doon sa hospital. Pag uwi nila ng bahay, 3 days bago niya naramdaman yung mga symptoms ng virus. Sa loob ng 3 days, diba ang tagal? 3 days. Sa loob ng 3 days na yan, wala siyang
Pagdating ng 3 days, sa 2 araw wala siyang nararamdaman. Pagdating ng 3 days, doon na niya naramdaman yung mga symptoms daw. Kasi ito sasabihin ko sa inyo para alam natin lahat, diba? Para aware tayo. Kasi akala natin, hindi lang sa inyo, sa akin, sa sarili ko. Akala ko, kapag nahawaan ka ng virus, that time, maramdaman mo na yung symptoms. Hindi pala maramdaman. So, buong akala ko sa sarili ko, mararamdaman agad. Hindi pala. So, isi-share ko lang sa inyo mga sister, kung ano yung symptoms. Yun sa kanya, nagkalagnat siya. Kasi mayroon ding symptoms na hindi daw tayo nagkakalagnat. Diba? Ubo lang daw, sipon din, ubo na malalim. Yun sa kanya, nilagnat siya. Sobrang init ng katawan niya. Tapos, sa gitna ng init na yun, nilalamig din siya. Nanginginig daw siya na ganon. Nanginginig daw siya na ganon. So, sabi niya, akala nga niya yung una hindi virus kasi nga, ano lang, nilagnat siya tapos nanginginig. Pagka 4 days niya, galing hospital, sumakit yung katawan niya, lahat yung buo niyang katawan masakit, tapos yung mga buto-buto din doon niya, parang hindi niya kayang umupo sa sakit, parang iniipit daw siya, tsaka inuubo na siya, na sobrang lalim ng ubo niya, ang sakit na nga daw ng lalamunan niya. Kausap ko din daw siya that time sabi ko sa kanya, Les, uminom ka ng lagi kang uminom ng init tubig kasi nga galing siya ng ospital. Sabi ko sa kanya, kasi galing ka ng ospital, saka sabi ko, kung may luya ka dyan, maglaga ka ng luya. Sabi niya, nakapaglaga na ako. Nilagyan din daw niya ng lemon at saka honey. Sabi ko, parang nagda-diet ka naman dyan, payat ka lang. So, sabi, natatakot na nga ako para sa kapatid ko that time. Kasi, alam ko galing siya hospital, tapos nagkasakit siya. Nasa isip ko lang, baka virus na to. Baka virus na. So, nag-alala na nga ako sa kanya. Hindi ko talaga maamin sa sarili ko na virus na nga. Kasi, alam naman natin yung virus, diba, talagang dito sa ibang bansa, nakakatakot kasi ang daming namamatay, halos hindi na nga nakakasya sa loob ng hospital, diba? Alam naman natin sa US, ang daming namatay, halos araw-araw may nahahawaan, may namamatay. Tapos sa Italy, sobra talaga akong natakot. Tapos guys, ito na tayo ulit sa kwento na ating topic. Then pagka 4 days, so ang sakit na nga daw ng lalamunan niya, tsaka ang lakas niya mag-ubo, na parang yung uubo ka na hanggang dito lang, hindi na, diba minsan uubo tayo, dumarating sa dibdib natin, diba, may plema. So yung ubo niya dry lang hanggang dito, lalamunan lang, kasi diba pag nag-ubo tayo hanggang dibdib may plema. So wala, talagang kinabahan ako. Then talagang pagka 4 days niya, may lagnat pa rin siya at saka giniginaw pa rin. So nagtataka na sa kanya yung kasama niya sa bahay, matanda, dalawa na siya, bakit hindi na siya bumabangon, bakit para siyang namimilipit sa sakit. Yun, tinawag ng matanda yung anak niya lalaki na papunta sa bahay, tingnan yung kapatid ko. Ang ganda doon sa bahay, pinainom siya ng gamot, hindi pa rin bumaba yung lagnat niya. So yung matanda, hindi siya natakot na baka virus na, kasi sinabi daw niya sa sarili niya, kung virus, baga binigay na yun sa kanya, kung sa Allah magkakaroon ka man, o nagmula daw lahat sa Allah, lahat ipapasa Allah niya. Kung mahawaan siya na alhamdulillah, kung hindi alhamdulillah. Kung
kung mamatay daw siya sa virus, mapupunta daw siya sa paraiso, kaya hindi daw siya natatakot yung matandang kasama niya na inaalagaan niya. Tapos yung dinala sa hospital, yung kapatid ko, hindi pala hospital, clinic. Dinala siya sa clinic. Yung unang pinadalahan ng clinic, 2 clinic yung pinadalahan sa kanya. Dun sa pangalawang clinic ay yung ministry clinic of Saudi Arabia. Tapos yung ni-check siya doon, yung 'di ba may mga swab pinapasok sa ilong hanggang tenga. Ang ginamit sa kanya na test ay yung dugo. Pagkakuha pa lang ng dugo niya, inantay nila ng 1 oras. Dumating na yung doktor, sabi niya, she is a positive. Positive siya, sabi niya, sa COVID. Tapos yun, hindi na siya ni-confine sa hospital kasi hindi naman daw masyadong malala yung ano niya. Kasi dito, kapag hindi malala, hindi nila gina-confine. Yun, dinala siya sa nilistrusan pa nila yung kapatid ko. Nakaubos siya ng 2 listros. Tingnan nyo, sa loob ng ilang oras na yun, hindi siya dinala sa bahay, doon lang siya sa clinic na yun. Nilagyan siya ng listros doon. So sabi niya sa akin, nakaubos daw siya ng 2 listros. At saka yun din, pagkatapos nang naubos na yung 2 listros, inuwi na siya sa bahay. Tapos yung niresetahan siya ng gamot, at saka mga vitamins, at saka para doon sa sipon, sa ubo, sa sakit ng katawan, sa lagnat, doon sa nanginginig siya sa cold niya, tapos gamot sa virus. Ang dami talaga niyang gamot, isang sulupin. Then may kasama ng 2 vitamins, 2 uri ng vitamins. Ito yung niya, positive yung result niya. Positive 6.0. Ayun o, kita niyo, 6.0. Talagang positive siya. So ganun yung mararamdaman natin, guys, kapag nahawaan tayo ng virus. On the time na yun, hindi natin mararamdaman yung mga symptoms. After 2 or 3 days, tsaka natin mararamdaman. Tapos mawawalan ka ng boses kapag may virus. Nahawaan tayo ng COVID-19, yung boses natin nagbabago, yung lalamunan natin dito masakit. Talagang marami tayong mararamdaman dito, masakit daw, sabi niya. Tapos nag-iiba talaga yung boses niya, nag-iiba halos. Yung dati niyang malakas na boses, parang nagiging boses na yung hindi talaga katulad ng boses mo ngayon. Hindi siya normal yung boses ng may mga virus. Kaya daw ganun, kasi yung masakit yung dito nila, parang dry, masakit talaga, makatil, ang dami nararamdaman, kaya nag-iiba yung boses, lumiliit yung boses nila. Kaya sabi ko sa kapatid ko, lagi kang uminom ng ng mainit, at saka kapag may virus daw, wala daw tayong gana kumain. Kaya dapat talaga, kahit wala tayong ganang kumain, parang hindi mo daw malasahan yung pagkain, hindi mo malasahan yung lasa, parang walang lasa, wala talaga ko. So dapat talaga lumaban tayo, kahit walang lasa, kumain tayo ng marami para magkaroon tayo ng lakas, may panglaban sa virus. Kasi pag wala, katulad ng high blood, sugar, kung wala ka namang ibang sakit, hindi ka gina-confine sa hospital, pinapauwi ka talaga sa bahay. Tapos yun, magmask sa loob ng bahay, magmask every 30 minutes, kinapalitan yung mask. Tapos hindi siya ibababa dito,
Hindi ba dapat? Guys, thank you so much for watching. Hanggang dito na lang tayo at makikita ulit tayo sa ating susunod na video. Thank you so much.